pagrespeto po sa salita ng Panginoon. Pastora Melanie, say the word. Amen. Praise the Lord. How many are happy that you are in the house of God? Say amen. Nabati mo na ba yung katabi mo? Simula na ng Holy Week. Holy Week na. At alam ko, may iba sa inyo ay handang magbakasyon kasama ang pamilya. Pero salamat at nandito ka sa unang linggo ng ating Holy Week. So before we start, I want you to find a partner and pray for one another. Sige po, hanap kayo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ask if they have a special prayer request today na sagutin ng Panginoon. Ang sarap magsimula na tayo ay nagnanalangin sa bawat isa. Amen. Praise the Lord. Lord, we thank you, Lord God, for what you are doing in our lives. Lord, thank you because we are your children. Today, we are reminded of how good you are, how you loved us. Father, thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, para po sa aming kalagtasan. Salamat at namatay ka sa krus ng Kalbaryo at ang iyong dugo ang naging kabayaran para kami ay mabuhay at makasama ka, Panginoon. Sa araw na ito, dakilain ka ng iyong mga anak, sambahin ka ng iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Happy Palm Sunday. We can all be seated in the presence of God. Amen. Ngayon pong araw na to, marami mga palaspas. Ano ba yung palm sa Tagalog? Ayun na, tama po, no? Palaspas, ayan. At yung iba nasa kalsada, iba nasa mga ibang simbahan. Pero ngayon, inaalala natin ang pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem bilang hari. Sino ritong excited at meron tayong hari na mga hari at Diyos na mga Diyos? Ang ating Panginoong Hesus. You know, nung Pasko, sineselebrate natin ang kanyang pagkapanganak, di ba? Ang ating Panginoong Hesus. Medyo magtuturo ako ng konti para maintindihan natin. Nung December, Jesus Christ is born as a king, di ba? And then nung siya ay papasok na ng Jerusalem, after 30 years, ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa Israel where the royal city of David. At doon ay siya ay tinanggap bilang hari. Amen. So matatagpuan natin, today is Palm Sunday, matatagpuan natin ang kwento na yan sa Mark, actually sa 4 books of the Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Nandyan yung kwento na yan. But today, I'm gonna pick the story in Mark 11. 1 to 11. At dyan po natin makikita ang istorya noong Palm Sunday, kung tawagin. Basahin natin, ha? Pero, okay, basahin natin. Sige. Andyan na po ba? Parang naputol yung sa akin. Alright. As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it, and will send it back here shortly.' They went and found the colt outside in the street, tied at a doorway as they untied it. Some people standing there asked, 'Why are you doing this, untying that colt?'
Then they answered as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt, yung colt po yun, yung maliit na asno, to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Yung kanilang mga balabal. Many people spread their cloaks on the road while others spread branches. Ayun na yung mga branches. Ayan na yung mga palaspas. They had cut in the fields. Ayan na. Those who went ahead and those who followed shouted, ano sinisigaw nila? Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. 10. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven. Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything at siya'y bumalik na doon sa Bethany kasama ang mga disipulo. So makikita po natin dito na pumasok ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya ay kumuha kayo ng asno. Actually, this story is just the fulfillment of God's prophecy, of the Bible's prophecy on the Old Testament. Okay? Ito po yung isang fulfillment because for the longest time, ang mga Israel, they've been waiting for their king. At sinabi rin po, nakarecord sa Old Testament, kung saan nakasakay at kung paano darating ang hari. Sa Genesis 49, nakarecord dito, actually sa Isaiah pala. Sa Isaiah, it was recorded there na ang darating na king ay nakasakay sa asno. That's why Jesus Christ has to enter Jerusalem riding on a donkey. Hindi yung donkey malaki, but yung small donkey. Okay? So, Jerusalem, for the longest time, and the people of Israel has been waiting for their king. Alright? At bakit sabi nila, bakit daw si Jesus nakasakay sa asno at hindi sa malalaking horses? Because that is not what the Bible has prophesied. It was not what the Bible has prophesied. Okay? At ang sabi doon, Hosanna in the highest, sabi, blessed is he who comes in the name of the Lord. Amen. Blessed is the coming kingdom of our father David. Sino po ba si David? Siya ay galing sa lahi ni Judah, di po ba? Amen? Kaya meron tayo kung tawagin is Lion of Judah. Naintindihan nyo na. In Genesis 49 verse 8, ang sabi doon, Judah kasi ganito, nung panahon ni Jacob, meron siyang mga anak. Sa panahon ng Old Testament, may anak si Jacob, si Reuben, dapat yung panganay, andun ang blessing, pero nagkasala si Reuben. Ibinigay ang blessing kay Judah. At ang sabi niya ni Jacob kay Judah, Judah, your brother shall praise you, your hand shall be on the neck of your enemies. Sa Genesis 49 verse 8 po yan, your father's son shall bow down before you. Judah, sabi dito, in verse 8, thou art whom their brothers shall praise, their hand shall be in the neck of their enemies. Judah is a lion's whelp. Kaya yon, Lion of Judah. From the prey, my son, thou art gone up. Sabi doon, at tagalugin ko na lang dahil medyo baka may magdugo ang ilong sa atin dito. Sabi, mabangis na leon ang iyong larawan. Sabi doon, muling magkukubli matapos pumatay ang tulad ni Judah, isang leyong nahihimlay, walang mga ngahas lumapit. Kaya, yung parating na king, which is coming from the line of Judah, is Jesus. At ang sabi dito, sa verse 11, batang asno niya doon natatali. Sa batang asno, doon siya nakasakay. Sa puno ng ubas na tanging pinili. Di ba doon daw nakatali yung donkey? Sa asno. Di ba sabi ni Jesus, kunin niyo yung donkey. Nakatali sa vine. So lahat nung nangyari yun in Mark 11 ay isang fulfillment ng prophecy na paparating na hari ng mga Israel. Naintindihan po ba? So, bakit ko po sinasabi to? Because it is deeply rooted in the Jewish concept in the Old Testament na ang kanilang future hope or the coming King and Messiah ay bababa mula Mount Zion, doon sa Bethany, papasok nakasakay ng donkey. Nagets nyo?
as their king. At kailangang gawin ng Panginoong Hesus yun. Kailangan niyang utusan ng kanyang mga alagad na kunin yung asnong maliit at doon ako sasakay. Kaya nagtataka sila, bakit doon? Kasi tayo mga Pilipino hindi natin alam. Pero all throughout, mga Israelita, mga Jewish, inaantay nila yung prophecy na yon. And that day, ginawa ng Panginoong Hesus. Pinakuha niya yung donkey. Sabi doon, a donkey that's never been ridden. Wala pang sumasakay. Kasi bakit? Nung panahon ng mga Hapon, joke lang, nung unang panahon, sumasakay ang hari sa mga horses that's never been ridden. Bawal. Kailangan, hari lang ang sumakay. Amen? So, imagine, kailangan yung colt has never been ridden also. Kaya yung bagong asno ang kinuha niya. Amen? So, that colt, ibig sabihin yung batang aso na yon is prepared to be ridden by a king, and that is our Lord Jesus Christ. So, ganun lang po kasimple ang explanation nun. Naiintindihan niyo po. Kaya lumakad ang mga alagad, at kumuha sila, basta lang sabi, kunin nyo dyan. Yung isip niyo ba nila parang nagnakaw sila? Hindi sila nagnakaw. Kasi during that time, napapasok ang ating Panginoong Hesus papuntang Jerusalem, ipinapractice niya yung pagiging hari niya. At ang pagiging hari, kahit ano, pwede mong kunin. Gagamitin ko yan. Gagamitin ko yung land na yan. Yun yung kustumbre nila. Kaya nung tinanong ng mga tao, ba't mo kinukuha yung donkey namin? Sinabi nila yung sinabi ng Panginoong Yesus. Sabihin nyo, gagamitin ng aming Panginoon. Pag gumamit ang Panginoon, nung panahon na yung hari, sovereignty, ibibigay talaga nila. Naintindihan nyo na? So, yun yung dahilan. Medyo may konting teaching tayo. Pero, you know, what's beautiful about this story, at dito ako magfo-focus, at alam ko marami dito pumunta Palm Sunday, and you want to be refreshed, be healed. Amen? Siyempre, lumakas. Kung di man kayo lumakas, makarinig kayo ng magandang salita mula sa Panginoon. But the same principle, nung dumaan ng Panginoong Yesus, sila ay anticipating. Yung mga taga-Israel, yung mga Jewish, yung time na yon, talagang excited sila. Kasi alam nila na yung propesiya ay napatupad. Dumating nga siya at nakasakay sa isang donkey, di ba? At mula sa Mount Olives, pababa, papuntang Jerusalem, so sabi nila, ito na yung propesiya, nangyayari na. Kaya lahat ng tao ay excited at sinalubong nila si Jesus na may mga dalang palaspas. Okay, bakit nila ibinigay ang kanilang cloak, yung kanilang mga balabal? Bakit sabi doon, inilatag pa nila sa daan at inilagay nila sa asno? Kasi isa rin nilang kustumbre yan. Nung panahon ni King Ahab, pinaka-worst king in the history of Israel. Kung meron mang mas worst pa, I don't know. Pero para sa akin lang naman to. Napangasawa niya si Jezebel, kung alam niyo po. Yung namatayan ng 400 false prophets na panahon ni Elijah. Ang sabi ni Elisha, ng Panginoon kay Elisha, mag-a-anoint ako ng panibagong hari kasi si King Ahab sobrang sama na. So piliin mo si Jehu. Anoint him as a king. At nung panahon na inanoint si King Jehu, hindi niya gustong maging hari, pero inanoint siyang maging hari, nilagay nila yung kanilang mga balabal, palabas si King Jehu sa kanyang kaharian at nilatag nilang balabal, which is a symbol na sila ay naniniwalang siya nga ang hari. Naintindihan nyo? So the same principle of the anointing of king is being used sa panahon ni Jesus, where the people took off their garments, yung kanilang mga balabal, and placed it at the feet of Jesus. Gets nyo na? So bakit natin napakahalagang maintindihan ito? Sabihin mo, makinig ka. Hindi lang tayo basta nagpapalaspas paglinggo ng Palm Sunday. It's because the King has arrived. At gusto kong malaman nyo na matagal nang dumating ang Panginoong Jesus. Matagal nang dumating siya sa ating buhay. Okay, bakit Hosanna? Some people say Hosanna means praise, but Hosanna really means save us. Save us. Iligtas mo kami.
Hosanna means save us. So sumisigaw sila ng Hosanna, Hosanna. Blessed is the kingdom of our father David. Blessed is the one that calls in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Kaya sinisigaw nila yon. Kasi nung panahon na yun, humihingi ng tulong ang mga Israelita. Sabi nila, ito na yung hari namin, tulungan mo kami, iligtas mo kami. Ikaw na mula sa lahi ni David. Amen? So, ganun din po, masasabi ko, even in our time, alam ko lahat tayo, tinanggap na natin ng Panginoon. Ang Diyos ay nandyan na. Minsan nakakalimutan natin, ang Diyos ay dumating na sa buhay natin. And what is the saddest thing is, sometimes, hindi na natin binibigyan ng masyadong halaga or exaltation and worship the King of glory, who has come to save us. Hindi na natin siya na-exalt like we have to exalt Him. Amen? I think we should never approach Palm Sunday the same again. Because Palm Sunday reminds us na ang ating Panginoong Yesus ay dumating sa Jerusalem. Alam niya, ilang araw lang ay ipapako na siya, ibibigay na niya ang kanyang buhay. Because the same people who say Hosanna are the same people who say crucify Him. Gets nyo? The same people who say Hosanna, the same, crucify Him. Pero nakasama na rin yun sa propesiyang mangyayari kay Jesus. Kasi kung hindi siya i-crucify, hindi siya mamamatay, hindi siya mabubuhay na muli, wala ka dito. Wala tayong lahat. Naintindihan nyo? Pero what a Savior. Sabi mo nga, what a Savior. Sometimes, I will reflect, I will focus on my teaching today about the garments. Yung mga cloaks, yung mga balabal na inihain sa paa ni Kristo. In the same manner, sino nakakakilala kay Bartimeo? Many times we've heard about Bartimeo, the blind beggar. If we will read the Bible in Mark 10:46 to 52, merong doong si Bartimeo na isang beggar at ayan, nung si Jesus ay papuntang Jericho, actually papunta na siya dyan para ipapatay. Bartimeo was born blind. But Bartimeo refused to quiet, refuses to be stopped by the people surrounding him kasi alam niya dumadaan ang Panginoong Yesus. At ang Panginoong Yesus talaga ang magpapagaling sa kanya. Naniniwala siyang si Jesus ang hari ng mga hari. Si Jesus ang tagapagligtas. Imagine the people who welcomed Jesus nung panahon na ang Panginoong Yesus ay dumating sa Jerusalem. I don't know kung may nangyaring himala. But one thing I know for sure, it doesn't matter when, how, or where, but Bartimaeus did have faith. Iba yung ginawa ni Bartimaeus when Jesus passed by. Because in the story, one of my favorite stories in the Bible is itong kwento ni Bartimaeus because I grew up hearing these stories. Sino ritong lumaki na naririnig yung story ni Bartimeo? Even panahon pa ng Daddy Bishop, Mommy Bishop, lahat ng mga pastor natin, they love talking about blind Bartimaeus because blind Bartimaeus is a reflection ng story ng merong faith sa Panginoon. When nobody wants to listen to you, when nobody wants to approach you, kung wala ka ng pag-asa, read the story of Bartimaeus. Because when Jesus was on his way to Jerusalem, at doon siya i-arrested and crucified, ay merong taong sumisigaw. At sumisigaw siya, at kailangan niya sumigaw sa daming taong sumusunod sa Panginoong Yesus. At alam niyo ba,
Kailangan niya sumigaw kasi hindi siya maririnig sa dami ng tao. And that time, hindi kostumbre ang sigawan mo ang isang rabbi. It's not. It's very unpolite. Nasigawan mo na, Rabbi! Rabbi! Ganon. Ano yon? It's a disrespect during that time. Pero he shouted all the more. Kasi sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, sabi niya. You know, even in our time today, wala nang humahanap kay Jesus. Wala nang excited na marinig siya ni Jesus. Wala nang excited na sumisigaw na, Lord! Andyan ka, alam ko. Alam niyo, marami sa atin, alam natin nandito lang si Jesus, pero hindi natin pinapansin. Ang iniisip natin, sa praise and worship, wala namang presence ni Lord. Andito ang presence ni Lord. Bago ka pa pumasok, nandyan na ang presensya ng Diyos. Hindi naman magaling yung song leader. Ano ba naman, hindi ko type. Ang favorite ko talaga, si Ganire. Ang pagsamba mo, hindi naka-tied up sa mga kumakanta lang sa unahan. Mapalad tayo, meron pang nag-a-assist sa atin bago natin sambahin ng Diyos. Pero ang Diyos nandyan na. Kahit sa bahay mo, sa tahanan mo, pag hinanap mong pilit ang Diyos, nandyan siya. Amen? Don't let the circumstances surround you stop you from coming to Jesus. So what's good about Bartimeo is that when people were trying to shut him off, he shouted all the more. Bakit? Bakit siya sumisigaw? Kasi kailangan niya ng hope eh. Kailangan niya ng sagot sa buhay niya eh. He is desperate to be healed. Ngayon, ilan dito, ngayong araw na to sa ating church, ang desperate for something from the Lord? The people of Israel, when they heard that the king is coming, si Jesus, they rejoiced. Sabi nila, nandito ng tagapagligtas, Palm Sunday. So talagang wagayway sila, di ba? But how desperate are you na andito na ang Panginoong Jesus, andyan na siya sa buhay mo, pero parang wala pa rin siya. Alam nyo ba, hindi nyo malalaman na mahalaga ang isang bagay pag di nawala sa inyo. Totoo yun. Sa maraming bagay. May mga marriages, relationship, may mga magulang na pinalayas ang anak. Ang ginawa ng anak, lumayas. Sabi ng nanay niya, ba't ko ba pinalayas yun? Diba? Merong mga bagay na iniwan mo lang, mahalaga sa'yo, na wala. Hindi mo na makita, halos umiyak ka. Ako meron isang araw yung unan ko na rainbow, nawala, hindi ko makita. Mukha pa namang kika yun, yung nabibilang sa Miniso na rainbow. Hinanap ko talaga, sabi ko, umiyak ako, love, naiwan ata sa kotse na hiniram. Tapos, tinext ko si Ate Dorica, tinext ko sila lahat dito. Wala daw po. Yung pala nilaban. Because, alam mo bakit mahalaga sa akin yung yung pillow na yon? Bigay sa akin ng Mami Bishop yon. So sabi ko, I don't want to lose it. Kasi mahalaga sa akin eh. Di ba? Sometimes, hindi naman nawawala ang Panginoong Yesus, nandyan lang siya. Pero yung pakiramdam mong malayo, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na sisimba ka ng Sunday, tapos ang pagpe-praise mo sa Lord, basta ito na, dyan na lang. Basta nataas ko yung kamay ko, nakakanta ko, okay na yun. Amen? In Psalm 63, ang sabi ni David, my soul longs for you. My flesh is yearning. Ganon niya dinidescribe ang relationship niya sa Panginoon. Does your soul long for God? Amen? Kailan mo huling hinanap si Lord? Andyan lang naman siya eh. Pero pag natagpuan mo, ang saya, di ba? Pag natagpuan mo, nandyan lang talaga siya, nahawakan mo, iba yung pakiramdam. Hello? We must seek God fervently. Sabi, the wicked does not seek God.
Psalms 10:4 sabi, the wicked does not seek God. I believe during Palm Sunday, nung dumaan ng Panginoon, hindi lahat nag-abang sa Diyos. May mga taong ayaw nila, hindi sila naniniwalang si Kristo yung paparating. Sabi sa Psalms 10:4, in his pride, the wicked man does not seek the Lord. Walang lugar ang Diyos sa isip niya. Ibig sabihin, the wicked does not seek God. God's definition of wicked person is the one who does not seek the Lord. Sa atin, ang daming time sa mga social media, hindi po ako against dyan ha. Pero kapag sumobrang dami na ang oras mo sa social media at wala ka ng halos time mag-worship, wala ka na halos time makipag-usap sa mga taong mahalaga sa paligid mo, mag-fasting ka sa social media. Meron ka na bang kilalang taong kausap mo na kaganyan? Oo, sige, oo. Tingin mo ba, yung taong yon ang atensyon na sa'yo? Subukan mo may kausap ka, may ka-meeting ka, magkaupo kayo, oh yeah, sige. Oh. Anong pakiramdam nung taong kausap mo? Hindi siya yung pinaka-importante. Kung bang hindi ka importante, tapusin ko lang. Hindi ka importante sa akin. Yun ang epekto ng hindi ka marunong magpatay ng phone. Ang kausap mo nasa harap mo na, ito pa rin ang hawak mo. Ang dami mong oras sa telepono, pero wala kang oras mag-pray. Ang prayer mo, inaasa mo sa mga kanta-kantang na nadadaan-daanan mo. Yun na yung devotion mo. Hello? Ba't ba ako narating doon? Kasi, minsan, manghihina yung ating spirito pag hindi natin pinuno ng time with God. Amen? The wicked does not seek God. Kaya wag kang papayag na wala kang time sa paghahanap mo kay Lord. May time of devotion ka, may time of prayer ka. Hindi naman kailangan mahaba na parang isang litanya. Minsan Sunday, hello, alam ko may mga busy rin dyan, pero Sunday na lang ang time mo kay God, hindi mo pa mabigay. Hello! Alam niyo po, sa JTG, ni-raise po tayo, it's our culture, ni-raise din tayo nila Mami at Daddy, that Sunday service morning is non-negotiable. It's a non-negotiable thing. Pasensya na po kayo, wala si Benjamin kasi meron po siyang chicken pox. Sorry, in-announce ko na anak. Pero pag kumatin siya rito, baka maghahawa siya. But right now, he's online. May mga bagay hindi mo kailangan pumunta ng church because siyempre makakahawa ka. Pero it's a non-negotiable thing na hindi mo pwedeng ipagpalit para sa Panginoon. Diba? Hello? Okay. Bakit ko sinasabi to? Kasi yung taong nauuhaw sa Diyos, ang taong naghahanap sa Panginoon, may oras sa Diyos. Hello? Ay, iba naman sa inyo, lagi kong nakikita, kaya congratulations. Diba? And then, sabi dito, yung mga hindi naghahanap sa Panginoon, the wicked in his proud countenance does not seek God. Pride will stop you from receiving your healing and blessings from the Lord. The pride chicken, yung pride na yan, will stop you from receiving the blessing and healing na ang Diyos lang makabibigay sa'yo. May mga times na pinaluluhod ka ng Diyos, Pastor, nahihiya ako eh. Lumuhod ka. May mga time na sabi ni Lord, minsan nag-worship ka, nararamdam mo, tataas ko na yung kamay ko. Itaas mo! Tandaan nyo, pag nasa simbahan tayo, whether we like it or not, isa lang ang audience natin. Hello? Tandaan nyo po yan ha. Every Sunday, if we worship, may service tayo, we only have an audience of one. And that is Jesus. And that is our Lord. Kaya pag magsisimba kayo, huwag niyo isipin yung katabi ko, pagtatawanan ako. Pag tinaas ko yung kamay ko, baka nakakahiya naman.
Nakatingin sa akin si ganire, si ganyan. Pag umiyak ako, naku, leader pa naman ako. Pag lumod ako, baka OA naman ngayong gabi, ngayong hapon. Hindi mo ginagawa yan dahil sa tao. Ang audience nating lahat dito, ang Panginoong Jesus. We have a one audience. And if you do not let go of your pride will, stop you from receiving your blessings. Kaya minsan, magpakitang gilas ka sa Lord. Lord, ngayong araw na to, ikaw lang iisipin ko. Andiyan ka, nakatingin ka sa akin. I'm gonna close my eyes. I'm gonna worship you. And these garments, yung mga garments na inilatag to honor the Lord. You know what? The beautiful thing about the Lord is hindi naman niya tayo hininga ng mga material things as garments. Hindi niya tayo hininga ng mga bagay na mamahalin para sambahin siya. You know the garments that God is looking na i-offer natin sa Kanya? Our burden, our hurts. Diba? Grabe, ano? Yung ibang mga hari, anong handog mo? Ito po, isang kabang ginto. Diba? Ito po, isang daang pilak. Ang Panginoong Yesus hindi niya hinihingi yan kasi sa Kanyang lahat ng bagay eh. Ang gustong hinihiling ng Panginoon na i-lay down mong garments, ano daw? Garments of praise. Amen? Lay down your burdens, your hurt. Tapos pinagkakait mo pa. Hello? Let's lay down our garments unto the Lord. The King of Glory has come. Handa na ba ang inyong mga palaspas? It's Palm Sunday. Handa na ba ang inyong mga garments? Ilan dito ang pumunta sa church? Sabi, Lord, my garments is ready. You are here. I'm ready to lay down my garments. Kaya what I love about Bartimeo, nung nalaman niyang dadaan ng Panginoon, sabi na dadaan ba ang Panginoong Jesus? Nandiyan siya. Hinubad niya yung kanyang balabal. Iniwan niya para sumunod kay Kristo. Hello? Our pride will stop us from coming to Jesus. You know, one thing I love about Palm Sunday, because it focuses on worship. People shouted, Hosanna. They worship the Lord. This Sunday, let's think worship as a powerful thing. It's a wonderful gift. Worship is trusting God. You know, our worship and our faith collide. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari. Because one worship can result to a miracle. One worship can result to an incredible blessing. All throughout the Bible, when people begin to worship God, may healing, may blessing, may deliverance, may pagpapala. Kaya, alam mo, hindi naman kailangan ng Diyos ng magmakaawa siya sa atin para sambahin natin siya. Sambahin man natin siya o hindi, mananatili siyang Diyos. Hello? Hindi naman nagigil trip si God na sambahin niyo ako, Diyos ako. Hindi ganun eh. Kailangan natin sambahin ng Diyos kasi karapat-dapat siyang sambahin. Kailangan natin siyang awitan kasi karapat-dapat siyang awitan. We love the Lord because He first loved us. We worship God because He deserves the highest praise. Alam nyo, JTG, I want to remind you, do not waste your Sunday not worshiping the Lord. Because worship, if you take it seriously, dalawang klase lang yan. If you think worship is a task, it will burn you out. But if you think worship is a gift, it will bless you. Kasi yung iba sa atin, ako, praise na naman, tara. Hindi. It will burn you out, nakakapagod. Pero pag inisip mo, pag nag-worship ako, regalo sa akin ng Diyos to. Kaloob ng Diyos to. Isang bagay na kailangan kong gawin. Dahil isang kaloob sa akin ng Panginoon because it reminds us of who Jesus is.
Diba? Kaya nga pag kumanta kayo sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, it reminds you of who Jesus is. Tapos ayaw mo mag-worship. Worship strengthens our spirit. So worship in faith, whatever circumstances you are in right now. Yung mga taong nag-abang sa Panginoong Yesus as the King of Glory enter in, di ba? Sumisigaw silang, Hosanna, Hosanna, into the highest. Sinasamba nila ang Diyos. And I believe that moment, marami ring ginawa ang Panginoon. It gives them hope. The whole nations of Israel has hope. Nagkaroon sila ng hope nung sinamba nila ang Panginoon. Ito lang sasabihin ko sa inyo. One thing I want to share, lalo na itong Palm Sunday na ito. This is the only time in the history of mankind that we can worship God through pain. Ito lang. Kasi tao lang tayo eh. Habang nasa mundo tayo, meron tayong pain, meron tayong problema, meron tayong pinagdadaanan. But this is the only time in your lifetime that you can worship God through pain. Kasi pagdating natin sa langit, wala nang pain eh, wala nang cry doon eh. Lahat doon, puro joy. Pagsamba natin dahil Diyos talaga siya. Pero sa panahon na tayo'y tao, dito lang natin mapapatunayan yung pagmamahal natin sa Diyos. Na even though meron tayong pinagdadaanan, may pain tayo, may sakit tayo, we can worship God. And that's a gift. That's why when Bartimaeus is crying, Lord, sabi niya, Jesus, Jesus, anak ni David, sinamba niya. Pag sinabing anak ni David, isabing tagapagligtas, sapagkat sa lahi ni David manggagaling ang tagapagligtas. Kaya sabi niya, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. He worshiped God. He worshiped Jesus. Kahit na siya'y bulag. Hello? Kaya, I encourage you today, the King of Glory is here. You know, bakit tinawag na King of Glory? Kasi Palm Sunday, tinuturuan ko kayo. Because in Ezekiel, in the book of Ezekiel, pinaphisay na yan. Nasabi doon daw sa Mount Olives, Mount Zion, ay bababa ang King of Glory. The King of Glory will come. Kaya yung King of Glory na yan, si Jesus yan. At nung bumaba ang Panginoong Yesus mula sa Bethany papuntang Jerusalem, the King of Glory has come. Pinupasiya na rin niya sa panahon ni Ezekiel. Hello? Kaya pag kinakanta natin, I see the King of Glory. Sino yon? Si Jesus yon. Let the King of Glory has come. Si Jesus yon. Hello? Ngayong araw na to, the King has come. Jesus is here. Sabi mo sa katabi mo. At hindi niya na kailangan ng templo. Ikaw na ang templo. That's the best thing. The temple is us. Hello? Mula nang tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nanahan siya sa iyo, andito na siya sa puso mo. And everywhere you go, you can worship Him anytime. You can lift Him up. You can worship the King of Glory. You know, as we lay down our garments today, you know, it's Palm Sunday. I-ready nyo yung inyong mga garments. Garments of praise, garments of sickness, the cloaks of bitterness, you know, unforgiveness. The King has glory has come. It's Palm Sunday. Let's take this opportunity to lay down our garments into the feet of Jesus. Do you want to do it? As we reflect even in the life of Bartimaeus and Palm Sunday, di ba? May we be inspired to deepen our faith, to trust in Jesus, and surrender our lives to Him completely. Sino ritong handang i-lay down yung kanyang mga garments sa Panginoon? You know, when Bartimaeus laid down his cloak, tinanggal niya yung cloak niya, narinig ng Panginoong Yesus ang kanyang boses, nilapitan siya ng Panginoon. Sabi niya, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto ko pong makakita. Ngayon din, makakakita ka. Bartimaeus received his sight.
Sino ritong gustong makarinig sa Panginoon? Sino rito minsan pang gustong lumakas? Gustong, Lord, take this heavy burden off of me. You know, ito lang sasabihin ko sa inyo. I don't want to make promises. Kasi po, naniniwala ako ang Panginoong Hesus is full of hope. Sino naniniwala ang Diyos punong-puno ng pag-asa? Ang Diyos punong-puno ng himala. Siya ay punong-puno ng kabaitan, kagalakan. Amen? Pero sasabihin ko sa'yo, I don't want to make promises ako bilang tao. Because I don't know kung anong will ng Panginoon. Sometimes may mga bagay na hinayaan ng Diyos na nandyan sa'yo kasi para makita yung kaluwalhatian niya. Sabi, ba't may mga taong hindi pinagaling ng Panginoon para makita yung kaluwalhatian ng Diyos yun sa Kanya? May mga bagay na ang Diyos lang nakakaalam. Pero I encourage you today na sambahin mo ang Panginoon, paglingkuran mo siya, hindi dahil yayaman ka. Hindi dahil one day magiging leader ka. Sambahin mo ang Diyos, purihin mo siya kasi karapat-dapat siya. May mga taong pumupunta sa church, Lord, kaya ako narito kasi gusto ko umayos yung pamilya ko, gusto ko magkabalikan. Paano kung hindi? May ibang plano ang Diyos sa'yo. Grabe naman yung church na yan. Akala ko ba sa church, yayaman ka. Akala ko ba sa church, sabi ng pastor, gagaling ka. Gabi na church, ganyan. Church is a place full of imperfect people na nangangailangan kay Kristo. Nangangailangan ng kaligtasan. And one day, whether you like it or not, darating ang Panginoong Hesus and He is no longer a baby in the manger. Hindi na siya yung nakasakay sa donkey. He is the Lion of Judah. Hello! And every tear in your eyes will be wiped away one day. Diba? Every tears, every pain. Hindi dito ang hope natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi dito ang hope natin sa mundo. Masaya maglingkod sa Panginoon na pinagpapala niya tayo. Kasi naniniwala rin ako na hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pakainin. Kasi sabi sa Bible, wala akong nakitang anak ng Diyos na naghirap at na malimos. Kaya sabi ko nga sa inyo sa JTG, pag meron tayong mga members ng JTG na walang bigas, sabihin nyo lang sa akin, kahit ayun natin mga pastors at mga leaders, hindi papayag si Lord na wala kayong makain. Kasi isang pamilya tayo. Ayaw ng Diyos na nagugutom tayo kasi isang pamilya tayo eh. Hello? Pero yung ibang aspirations nyo, I don't know. May bumuta rito, Lord, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi ginawa ni Lord, nag-backslide. Ayoko nang ganun. Hello? Nandito tayo kasi karapat-dapat sambahin natin ang Diyos. Ang buhay natin papuntang impyerno, ngayon papunta ng langit. Nandito tayo kasi mahal natin si Lord. We don't want to welcome Him because He is now the King and then later on sabihin natin, crucify Him. Di ba? We welcome Him as our Savior, as our Lord and as our God. Ilang beses na nating naririnig yan. But today, Palm Sunday, let's lay down our garments as a sign of our faith and surrender to Jesus. I-surrender natin sa Panginoon lahat. Our family, alam nyo yung mga, minsan, ang mahalaga, binabago ka ng Diyos araw-araw. Amen? Pastora, wala pa ako dun sa dulo, okay lang. Ang mahalaga, lumalakad ka. Araw-araw, binabago ka ng Diyos, araw-araw, inaayos ka ng Diyos. Ang mahirap, yung hindi ka na nagpapaayos. Ayaw mo na sa Panginoon. Pero, sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa akin. May inaayos pa siya sa akin. Amen? The most important is like Bartimaeus, yung kanyang balabal, it symbolizes his old ways. Yung old ways, wag na nating balikan. Sabi mo, old ways, wag nang balikan. Wag na natin balikan yung dati.
Kasi sabi din sa Bible, pag binalakan mo yung dati, mas magiging mas malala ka pa. Pero, nandito na si Kristo, i-desire na nating mabuhay ng maayos. Amen? So right now, sinong excited? This is Palm Sunday. It reminds us that once again, the King of Glory has come, lay down our garments, and worship Jesus. Let's all stand up. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's sing yung Hosanna in the highest. May I call all the worship team? You know, as we sing this song,